Hello mga kalipad! Huy! Hindi ka flight attendant, char. Hello mga kakonnichiwa! So, ito na nga yung araw na lilipad kami papuntang Japan ng aking mga kasamahan. So, kanya-kanya na kaming hawak ng mga pasaporte. At sasakay na kami kay Ana! Ana! Nasaan si Elsa? Gumaganon! Uy! 少々お待ちいたします。お待たせいたしました。 Sa mga oras nga na yan ay nakukuha pa namin magbiroan. Sige, nakakatawa pa yan. Tingnan natin. Ayan na nga at papasok na kami ng eroplano at ang amin niyang nasakyan ay Boeing. So, ibig sabihin malaki ito. Hindi lang siya 6 na seater per row. Meron pa siyang extra seats sa gitna. Kaya, uy, ang laki ng airplane. Noong araw nga na ito ay napakaraming babiyahe papuntang Japan. Halos mamuno-muno ang eroplano. Syempre marami dyan magtutour. Marami rin dyan mga OFW na babalik galing bakasyon. At yung iba naman is layover. Huy, may pagkaway si Roel. Shout out! Pero syempre hindi ko naman chinika yung mga pasahero isa-isa. Assumption ko lang yon. Assuming lang tayo kung ano mga dahilan nila kung bakit sila lilipad papuntang Japan, di ba? Para marami tayong masabi dito sa content natin. Ganon yarn! Pero buti talaga tapos na ang coronavirus. Yes, ang pandemic kaya back to normal na. Marami na nga lang din yung mga nakamask para sa own safety nila. Madam, makikiraan lang po ang inyong kakonnichiwa dahil ang aking puupuan ay nasa likod. Alam nyo ba, trivia lang, napangarap ko rin maging isang flight attendant and then naka-attend ako sa isang interview sa isang sikat na airline sa Philippines. Kaso nga lang, hindi tayo pinalad kasi kulang ang aking experiences at may hinahanap sila sa mukha ko na wala sa akin. Tsaka na-realize ko na hindi ako pwedeng maging flight attendant kasi every time na mag-aeroplano ko, sumasakit talaga yung buong ulo ko at tenga ko. At nandito na nga tayo sa exciting part! Yes, ang pinaka-favorite part ko kapag sumasakay ng aeroplano ay ang pagkain! Yes! Syempre, pinili natin ang ayaw pa magpabukas. Hoy, buksan na yan! Isda ata ang kinain ko that time. Yes! O diba? Japanese style. Dumikit pa sa cover lahat ng pagkain. Ay pa-ice cream pa ngayon pero tinanggihan ko, ayoko kasi ng malamig. At dahil nga hindi direct ang aming flight, yes, meron pa kaming isang flight from Narita to New Chitose Airport sa Sapporo kaya naghintay pa kami ng another 3 hours. At yan, malapit na ang aming susunod na flight. Syempre, moment muna. Dito pa lang talaga sa airport ay damang-dama mo na ang Japanese culture. Tingnan nyo, nagpapaalam sila, nagwa-wave ng goodbye at good luck. Ayan na nga at pa-take off na ang aming aeroplano pero for sure walang pagkain kasi maiksi lang yung biyahe namin papuntang Sapporo. Ay, sad naman yarn, oy. Mukha talagang pagkain no. Syempre, gutumin kaya ako kaya I need food. At habang nasa ere nga kami ay hindi ko na pinalampas ang pagkakataong ito dahil natapat tayo sa window seat. Ayan, tanaw na tanaw natin ang ganda ng Mount Fuji na nababalot sa kulay kahel dahil sunset na nung mga oras na yan. Kaya grabe talaga, ang sarap sa feeling na makita mo yung Mount Fuji. Hay! Grabe, iba pa rin talaga ang pakiramdam kapag nasa ere ka na. Kahit ilang beses na ako nakasakay, pabalik-balik, abroad, pabalik ng Pilipinas dahil gawa nga ng pagbabarko, iba pa rin talaga yung feeling. Meron pa rin magkahalong kaba, excitement. Tapos, hindi maalis-alis yung sakit ng tenga ko. Yan talaga ang sakit ko. Kaya ang hirap talaga kapag every after flight talagang ay parang yung jet lag ko abot-abot hanggang kung saan man. Basta anyways, thank you sa panonood. Salamat!